Kasaysayan at legasiya ng basketball sa Pilipinas. Tampok sa rare memorabilia exhibit sa Quezon City. Ang kabong detalye alamin sa report ni teammate JB Junio. Tila huminto ang oras kagabi nang itampok ang mga memorabilia tulad ng mga jersey, trophy, larawan at mga pirmadong alaala na sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng basketball sa bansa sa loob ng Hobby Stadium sa Quezon City. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng Thanksgiving party para sa kaarawan ng kilalang memorabilia collector na si Dr. Rico Messina. Dumagdag naman sa kinang ng okasyon ang pagdalo ng mga PBA legends na sina Commissioner Alan the Triggerman Kaydek, Bong the Hawk Hawkins at Marlu the Skyscraper Aquino. Kasama rin sa mga nakipagdiwang ay ang content creator at kapwa-kolektor na si Boss Toyo na mas lalong nagpaigting sa sigla ng okasyon. Sa gitna ng event, naganap ang isang live dealership ng isang rare memorabilia item na naging isa sa hindi inaasahang highlight ng event. Ang item na ito ay isang limited edition Grosby shoes sa ilalim ng pangalan ng isang prolific import sa buong PBA history na si Billy Ray Bates. Para kay Dr. Rico Messina, naniniwala siya na win-win situation ang naganap na live dealership nila ni Boss Toyo. It's a win-win situation kasi naghahanap talaga ng ganung sapatos si Boss Toyo. Ako naman, meron naman akong extra na Grosby naman na sapatos, awa ng Diyos. And syempre, yung nakuha ko rin na amount rin ay magagamit ko pambili ng more memorabilia pa. So parehas kaming happy ni Boss Toyo doon sa naging transaction. Ibinahagi naman ng mga PBA legends ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay pugay sa mayamang kasaysayan ng basketball sa Pilipinas sa pamamagitan ng rare memorabilia exhibit. Nakakatuwa dahil ako personally ngayon lang ako nakakita ng mga yung mga dating mga uniform, mga magazine. O natutuwa ako na may mga collectors pala na nakikita pa yung mga dating ginamit ng mga basketball players. Masyadong nakakagulat, mayroong mga ganitong mga kaluma na nakukolekta si Doc. Galing talaga niya. Mayroon pang 1900s na bola. So okay talaga lalo na sa mga mahilig sa basketball. Nasi-showcase yung mga hindi natin naabutan ng araw. And for the young generations, dapat maging aware sila dito sa mga collections na to. At napakagandang balikan yung mga memories at saka mga achievements ng mga dati nating mga players at saka in general sa basketball. And nakakatuwa nga, kaya nga I'm so happy nakilala ko rin si Doc at nabigyan ng chance na magkaroon ng chance na yung makapag-usap, makapag-coordinate with him pag kung ano man yung pwede naming mai-contribute sa collections niya. So yun, maraming salamat sa pag-invite at saka happy birthday kay Doc and continue to inspire a lot of people. Yan lang ang parang message ko sa kanya. Iginiit naman ni Dr. Messina na importanteng maipakita at maibahagi ang kanyang mga koleksyon upang hindi mabura sa kasulukuyang henerasyon ang kasaysayan ng basketball. Yung mga basketball memorabilia natin, importante na ma-share natin siya to as much people as we can kasi yung history kasi ng basketball minsan nakakalimutan. Lalo na ng mga younger generations natin na kung tatanungin natin sila, usually yung naalala nila, Jaworski, Fernandez, Adornado, yung mga names na yun. Pero paano yung mga Loizagas, yung mga Primitivo Martinez, yung mga Ambrosio Padilla, yung mga nag-angat nung pangalan ng bansa natin nung golden years nung Philippine basketball. So sana through these memorabilia, hindi makalimutan yung memory nila ng ating mga basketball fans. Para sa mga kabataan, tagahanga at mga kolektor, ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa mga memorabilia kundi ipinagdiwang din ang kultura, kasaysayan at pamanang legasiya ng basketball sa Pilipinas. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.